ang ating pong panayam ay sa napakarami po mga issue. Particular po ngayon, ako, chance ko ito to ask him about the parliamentary status ng panukala po tungkol dito nga sa pagpapasa po ng National Land Use Act. Finally, baka ito na ho ang pakakataon na ito po'y maipasa since the 9th Congress. Good morning po, Senator Raffy. Good morning, Ted. Good morning, DJ. Good morning sa inyong dalawa. Good morning. Opo, paunahin ko lang po si Chacha sa kanyang katanungan po, Senator. Good morning po, Senator. Senator, Good morning. Good morning po. Hingin ko lang po yung reaksyon ninyo. Ito nga po, medyo malungkot na balita. Pangalawang fatal school shooting po yung nangyari after nung Tacloban incident. 2 months pa lang po yung nakalilipas. Ano pong reaksyon nyo dito? Nangyari po dyan sa Ateneo de Zamboanga University. Yes, napakalungkot niya, DJ. As a matter of fact, DJ Chacha, at nakausap ko ngayon si Secretary Angara bago nung nangyari sa Leyte. Sabi ko dapat maging maigpit na yung pagbabantay sa mga eskwelahan, especially sa elementary. Maging sa high school, maglagay ng mga security guard, armed security guard para, at saka mayroong mga metal detector para ma-ensure na lahat ng mga pumapasok na estudyante, maharang yung kanilang mga daladalang kung meron silang mga deadly weapon, kung ano pa man. At saka taasan yung mga bakod. Kasi ang sinasabi ng Secretary Angara, meron ganda yung mga schools na may mga security guard pero mabababa yung bakod. Nag-over the bakod yung mga estudyante. Ito nangyari sa Zamboanga, unfortunately, may dalawang security guard pero ang hinaharang ng mga security guard na nagbabantay doon sa eskwelahan sa Zamboanga ay mga nagpabakay sa motor o yung pedestrian o naglalakad lamang, papasok ng mga estudyante. Pero yung mga nakakotse, hindi na naharang, hindi na dumadaan sa screening. So yung estudyante daw na yun na maril, hinatid daw ng kotse sa loob ng school compound, kaya kabit-bit siya ng baril sa loob ng kanyang van. But it's very, very unfortunate. Oo. Sabi niyo nga po kanina, nakausap niyo si DepEd Secretary Angara tungkol po dun sa pagpapalakas po ng seguridad sa mga eskwelahan. Pero para sa inyo po, punta naman po tayo dito sa existing laws natin tungkol sa storage po ng mga baril halimbawa. Kasi nga po yung tatay nitong bata ay kawani po ng customs police po. Sapat po ba existing laws na meron tayo on storage firearms? Hindi pa nga malinaw. In fact, saka bukod pa dyan, bigay ng PTC, bigay ng license to own the firearms ang ating PNP. Na wala naman talaga malinaw na guidelines na kung ikaw ay nabigyan namin ng baril, inspection mo namin yung lalagyan mo ng baril. There's no such thing as of now. So dapat bago mag-issue ng license to own firearms ang ating PNP, siguraduhin mo na, o dapat meron pag-inspection, saan mo ilalagay ang baril mo na yan. Tsaka dapat magkaroon ng steep penalties sa batas na yan, na kapag nagamit yung baril mo, ikaw ay licensed firearm owner, at nagamit yung baril na yan sa hindi tamang paraan, o in this case, nakapangmaril at nakapangsakit, dapat yung mayroon ng baril, kasuhan at ikulong. So, kasama po ito sa pag-uusapan nyo dyan sa Senado, bukod pa po dun sa komite ni Senadora Risa Ontiveros, dun sa pagpapalakas ng seguridad sa mga eskwelahan and even dun sa mental health na kailangan din tutukan sa mga kabataan. Ito pong pagdating po sa existing laws na meron na tayo sa firearms, baka po may mabago kung sakali man, Senator? Yes, yan ay we have to revisit that and tingnan natin kung ano mga pwede baguhin, ano yung pwede mong idadagdag para masiguro na this time around lahat ng mga baril ay hindi basta-basta ma-access ng mga taong wala dapat kinalaman sa paghawak ng baril niyan tulad ng mga kamag-anak, mga anak especially ng mga nagmamayari ng baril. Oo. Sige po. Senator, yun pong laws natin on social media platforms, kasi isa rin po sa sinisisi nung iba, yun pong epekto ng social media sa mga kabataan. Right now po kasi the laws that we have, according din sa DICT, sa ulit-ulit na pakikipag-ugnayan namin sa kanila, hindi sapat po yung pagpapanagot sa mga social media platforms. Your take on that po? Yeah. In fact, di ba meron ng mga ibang batas na pinagbabawalan na at a certain age, hindi na pwede maka-access ng social media. And this is something that we're going towards that direction, na merong certain age pag-aralan kung ano yung mga batang pwede lamang maka-access sa social media at mga kabataan na hindi pwede. Kasi nga talaga yung social media, marami mga fake news, marami mga makikita dyan ng mga kabataan natin na sila ay naguguyo, nainganyo, nauto, nagagawa yung mga bagay na hindi dapat gagawin. So that is something na pag-uusapan pa rin sa Senado para higpitan.
yung access ng sa social media ng mga kabataan natin. Yun nga po nakakalungkot ngayon eh. Nagmo-monitor kami even yesterday pa rin and up to now. Ang dami rin po tungkol sa balita about dun sa nangyari sa Ateneo de Zamboanga, ang mga kumakalat na fake news online at mabagal din yung pag-take down ng mga platforms na may kinalaman dun sa fake news. So Senator, we are hoping dahil nakausap na rin namin kayo ngayon, na sana matutukan po ito na talagang kung sakali mabibigyan ng mas mataas na penalties po itong mga social media platforms natin. Kasama rin po, Senator, sa gusto ko maitanong, kanina nasa mga balita namin tungkol po sa Roblox, sinasabi na hindi na daw po ito ibaban dito sa Pilipinas. Senator, kayo po, anong take nyo dito sa mga games na may kinalaman o tinuturo na isa rin sa dahilan kung bakit sabihin na natin nagkakaganito daw po at nagkakaroon ng karahasan sa mga eskwelahan natin? Kaya nga tama ka DJ Chacha meron naman talagang data na yung mga sa mga games na nakikita diyan sa social media, isa yan sa mga nag-uudyok sa mga kabataan na nag-iibang kanilang ugali. Yan, kasama na yun sa pamamarin, etc. Pero magkakaroon pa rin pag-uusap ang Senado sa Facebook, TikTok, YouTube and all para tingnan kung ano talagang dapat gawin, kung dapat ba i-take down yan. Pero marami mga pumapalag na hindi pa-take down yan. Pero para sa akin, kung ako lang tatanungin personally, yung mga games na yan na nakakapag-influensya ng mga kabataan na para magbagong kanilang ugali at gumawa ng mga hindi karapat-dapat, it should be taken down. If I have to be asked, that's my humble opinion. Opo. Yung pong inyo pong naging hearing recently, Senator Idol, yung amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act. Kumusta po yun? Yan ang gusto ko talagang tutukan pa rin, Fred. Sinabi ko nga noon sa mga interview ko, dapat magkaroon na ng sariling kulungan ang mga kabataan na minor na kapag nakapagawa ng heinous crime, whether ilang taon pa siya, para matikman ng batang yon na talagang parusa ang pinapato sa kanya. Hindi lang siya nilagay sa DSWD para magkaroon ng camping, magkaroon ng all nights out sa mga barkada. Higpitan na rin po yung pagbabantay kasi meron din mga kabataan na gumawa ng mga karumal-dumal na krimen. Inilagay sa DSWD, nakakatakas naman yung iba. So, we have to separate these children na nakagawa ng heinous crime from other children na meron silang ginawang violation sa batas na, halimbawa, mga theft or vandalizing. Hindi dapat yung kanilang kulungan dito sa mga kabataan na nakagawa ng karumal-dumal ng krimen. Opo. Paano po ang inyong ngayong sir, pagbibigay po ng panahon sa bawat panukalang ito, yung napag-usapan nyo ni Chacha earlier, no? Yung sa social media use ng mga kabataan, yung mga ganong regulasyon, ito hong amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act na ito, considering po na may budget na kayo, meron pa po tayong impeachment. Buti napansin mo yan. Thank you. Yan nga pinag-uusapan pa namin yan. Yan ang Senate President sa kanila, Senator Cheese Cordero, yung presiding officer. Paano nga i-jumbo-jumbo yan? Plus, hearing namin, plus yung budget, plus itong impeachment. Dito sa impeachment, habang maaari, sabi ko, kung pinag-uusapan namin, bilis-bilisan. Kuminsan kasi, isang witness na kaisang araw kami, kuminsan isang araw at kalahati. Sabi ko, bakit humahaba yan? Paano kasi kuminsan nakakapansin kami sa defense, sinasadya ng defense na ipapahaba i-drag yung question, yung kanilang pag-cross-examine. Tapos paulit-ulit yung mga tinatanong, paikot-ikot, hanggang sa nakakonsumo namin yung pala, nakaisang araw at kalahati kami para sa isang witness, na kung dalawang witness, nakatatlong araw. Sayang naman yung parang isang linggo. So siguro kailangan bilis-bilisan yung pagtalakay sa bawat witness. And then, napag-usapan na namin ngayon na babalik ta rin. Ewan ko kung papayag yun sa caucus, magkakaroon siguro kami ng botohan, na sa umaga ang session. So, from 10 o'clock hanggang 3 o'clock. Tapos yung impeachment, 3 o'clock onwards na pwedeng kami abutin hanggang hating gabi para mas mapabilis, para mas marami kami matatalakay ng mga witnesses. Opo. Opo, yes sir. Sana nga po mapag-usapan na yan so you can decide promptly. Ngayon pong araw na ito, again suspended po ang session ninyo, pati impeachment trial? Sa impeachment trial lang, Ted, pero yung sa session,
tuloy pa rin unless kung magpalabas ng bagong Okay. memo si Senate President. Hanggang mamentang hali daw, medyo makikiramdam muna kung kumusta mga bahaba, baka may mga senador o mga staff ng Staff. Senate na hindi makapagpasok. So baka rin ika-cancel. Pero for me, most likely baka hindi. Total, mamaya pa naman pa yung aming hearing. Opo, ang inyong Sa plenary. ang sesyon sa plenary. Pero ang kayo ho, Sana hindi makancel. Po, Opo, tatanungin sana hindi opo, makancel. opo. Sana nga gumanda na po ang panahon para ho sa ating lahat, Senator. Pero, sir, ano ho ang inyong kaisipan kung may nabasa ako na paano kung magsabado kayo? Hanggang Sabado kayo. Hanggang Sabado na sesyon na sa impeachment trial halimbawa po o pati sa budget daw ho para nga maka-cope up kayo sa lost days ng dahil sa mga suspension po because of bad weather. Payag din ako dyan, Ted. As a matter of fact, sa hearing pala, pinapayagan naman kami. Ako nga, nag-hearing ako last week, Friday. Thursday and Friday, ang problema, puno kasi pag Thursday and Friday sa mga kwarto. I think it's about time na sana makalipat pa kami ng yung sa BGC na Senate building na napakalaki. Dito kasi limited lang yung room, Ted. Gusto ko mag-hearing every week. Gusto ko kung pwede twice, 3 times a week. Ang problema, kulang sa kwarto. Availability, space. Availability ng kwarto, especially So sabi ko, siguro every Thursday and Friday mag-hearing ako. Depende naman sa kwarto yan. Maski gusto yun ng senador, kung wala namang available na room. Nag-aagawang kami, 24 senators kami. O ngayon, sabi natin 21 senators. Tapos ilan ang available room? 4-5. Paano yun? Parang may jumble-jumble yun. Oo nga wala kayong space, no? By the way, kamusta na po yung mga membership ng minority sa mga committee po ninyo, senators? Ayun, si Senator Alan Tite Cayetano hindi nagpasok for the past 2 days at sabi na for health reasons or medical leave. Pero nakapagbutuhan na, nakapag-assign na ng mga members sa plenary kung sino-sino yung maging members ng minority para makapag-andag na yung mga committee hearings namin. Medyo okay naman, naayos naman yung issue yun. Okay. So meron na pong nominated na mga members ng minority po sa lahat ng komite para po sa makagulong na ang inyo pong tungkulin, no? Yeah. Sa pagkakaalam ko, Ted, kasi I think it was very late na nagkaroon butuhan at that time. Meron naman ako mga kausap, mga taga-LGU sa office ko at that time. Pero I believe it has been addressed, that issue. But anyway, pwede kitang balikan dyan later. Opo, sige po. Good to know. All right, sir. Naluwa. Ano ang chance nito? Sabi ko nga kanina, panahon po ni Pangulong Digong, ang kanyang second zona, lahat ng zona niya, nabanggit ito, nagsimula ito, 9th Congress pa, hindi maipasa-pasa. National Land Use Act, ano po ang chance na in this Senate po, ito po yung makalusot na? Naalala ko nga, Ted, nung kaupo ko lang bilang senador, nung pumunta ko dyan sa TV5, yan yung agad ang unang binungad mo sa akin. Yan nga, tama exactly. Sinabi mo, napakatagal pa noon. Sana may pasar yan. At last, sa awa ng Panginoon, yan po may papasa na under my watch. Kasi kaya hindi mapasa. Actually, sa Congress, Ted, nakakalusot yan eh. Kaya lang pagdating sa Senate, alam mo na kung bakit hindi nakakalusot. Depende sa committee chair, inuupuan, iniipit, pinapabayaan lang, hindi hearing. Kaya yun, hanggang sa nagpapalit-palitan ng Congress, walang galawan pagdating sa Senado ng mga bills na may patungkol sa National Land Use Act. Sa pagsaganang akin, yan po yung umarangkada na. In fact, nag-hearing nga kami nung Friday and then hopefully by next week, kung magkakaroon ng room, mag-hearing kami. So habang maaari, every week magkakaroon hearing hanggang sa mailalagay na sa second reading and then third reading. Sana before the end of this year, magkakaroon ng third reading. And then by next year, sa awa ng Panginoon, I'm sure pipirma na kasi Presidente yan. Wala na marami pang siguro mga pasikot-sikot. Pipirma na kasi mag-Presidente. Gusto na talaga yung bill na yan, mapirmahan. Oh, yes sir. So, sir, yung counterpart nyo sa lower house, anong balita nyo? Tapos na sila? Tapos na
na sila, Ted. Okay na sila. Okay. Palagi sa lower house naman, di nagkakaproblema, Ted, ever since Mabilis pagdating sa Senate, yun nagkakaproblema. Kaya lang, siyempre, magkakaibang version. Meron na akong version sa akin at meron version sa kanila. Pero siyempre, pagkasamahin na yun, isa lang naman talaga yung layunin noon na para magkaroon ng maayos na panatuntunan tingil sa paggamit ng maayos paggamit ng ating mga lupain. Okay, sige po. So ngayon pong ngayong 20th Congress, particular po kaninyo by Christmas time, ito po'y makakalusot na ang third and final, and by next year po, hopefully po, no, sa awang kaninyo ng Panginoon, magbabike na po kayo para po sa talagang pagbubuo ng batas, no? Yes, at sa nakikita ko po, wala po masyadong mag-ano yan. Wala masyadong haharang. May tinitingnan ko siguro isa o dalawa, baka medyo magkaroon ng konting tutol, pero may papasayan. Dahil marami ako nakausap sa mga senador, mga kapwa kong senador, nagiging na gusto rin mapasa. So, kaya sabi ko, by next year, sa orang Panginoon, yan po ay mapapasa na at meron tayong batas patungkol sa tamang paggamit ng ating mga lupain. Pag nagkataon, Senator Raffy, ito po'y isa sa inyong mga legacy. kayo lang ang nakapagpalusot niyan. Sige po, pareho po tayo ng panalangin. Salamat sa iyo, Ted. Seriously, maraming salamat po sa iyo. Kasi nung sinabi mo sa akin yan na sana may pasa mo yan, kasi di ba yan ang unang yung priority bill, sabi ko, sige, papasa ko. Kaso, wala naman. Pag sabi ko, teka muna, pasa ako ng pasang bill, kahit na pas ko ng bill, hindi naman ako committee chair. Opo. Di ba? Iupuan lang yon sa committee. So, ngayon, kaya nung nagkaroon ng bagong Senate President itong recently, yun talagang hearing ko. Sabi ko, tanggalin nyo na lahat yung committee chairmanship ko. Of course, sabi ko, pwede yung DMW, yung for migrant worker. Tanggalin nyo na yung dole. Akin yung DNR para may pasa ko lang yung National Land Use Act. Tapos sabi ko, pag may pasa ko ng Land Use Act, pwede nyo tanggalin sa akin DNR, yung environment. Opo. Yun. Amen. Yeah. Thank you po, Senator. Sige, ito na lang po. Yung pong Paxilica hearing po ninyo, nagsimula na po kayo. May tanong lang po kami na mga nanonood at nagmamasid, yung mga binabanggit po na mga figures like kung ilang bilyong dolyar ang investment, yung daang libong trabaho, meron bang mga hawak na papel yan? Ang mga nandoon po nagsasabi ng mga magandang ibubunga nito sa usapin po ng employment, pati po itong investment, o kwento lang yon? Sa ngayon, estimate lang yan. Tama ka, talagang agad-agad na catch mo yan. Estimate pa lamang yan. Kasi hindi pa naman sigurado na kung matutuloy o hindi ang tarmang kasi marami naman nag-oppose. So ang ginagawa ng DCD at saka ng BOI, they're trying to explain sa publiko. Sabi ko, kulang pa yung ginagawa ng explanation. Tama ka. Dapat may mga figures. Pero tama naman sila on the other hand. Paano kami makapagbigay ng figures na maayos? Hindi pa naman sure kung whether dito may tutuloy o hindi dahil maraming tumututo sa November pa dapat magkaroon ng pirmahan. Kaya before that comes yung magkakapirmahan, dapat sunod-sunod yung mga Senate hearings. Tapos sabi ko, dapat magkaroon kayo ng malawakang information dissemination campaign para parating sa taong bayan dahil maraming kumakalam na fake news tungkol dyan. Kung ano talaga yung totoo at yung mga tamang numero, hindi ma-estimate. Sa ngayon kasi puro estimates mga pinapalabas nila. Halimbawa, sinasabi nila 1,000, 160,000 to 200,000 jobs. Ilan ba talaga ang totoo? At ilan ba yung mga Pilipino may kinabang dyan? Baka naman yung trabaho ng mga na sinasabi mo, kasi 80-20 daw pwede sa 200,000. Sabi natin 200,000. 80% daw Pilipino at 20% foreigner. Sabi ko, baka naman yung mga ganda, lahat 20% sa foreigners. Puro ano yan, puro mga, iba, official. Tapos yung 80% puro mga piyon. Sabi ko, dapat doon sa 20%, meron din mga Pilipino na matataas ang mga katungkulan na hinahandle dyan. Tapos sinasabi nila, magkukonsumo doon ng, hindi raw sa pagkonsumo doon ng electric at saka ng tubig, wala raw magagamit na yung ginagamit natin ngayon dahil magtatayo sila ng desalination plant, tatayo sila ng LNG plant, waste to energy plant. Marami sila mga sinasabing planta. Pero sa ngayon, yan ay mga drawing pa lamang. Hindi pa talaga exact, hindi pa nakasulat talaga sa bato, hindi pa nakataga sa bato, ika nga. Opo, kumbaga puro words pa lang ito, words sa hearing niyo. Wala pa talagang ipine-present, di ba, na actual, no? Na alimampung patunay na totoong sinasabi nila, Senator, no? Okay. Pero in fairness to them, yan din ay nakaplano na in case na magkaroon ng pirmahan, go na sila.
So ito mga figures na binibigyan nila, yan ay base doon sa kanilang mga ginawang pag-aaral. Okay. Pero hindi pa talaga nakatanga sa bato tulad sinabi ko, ika nga. Opo, So plano pa lang yon. Opo, At sige. estimate. Mm. Estimate. Opo. Kasi po, kasi bilang Environment Committee Chairman, yung concern kasi nga ng iba pong mga environmentalist po tutol nga dito, ngayon pa lang, kasi iba-ibang sinasabi din ng BCDA, iba-ibang sinasabi ng taga-DTI, tsaka ng taga-DOF. Doon po sa, halimbawa, ano ba talaga yan? Yan ba ay magpoproseso ng mineral na manggagaling po sa mga mining companies dito? Kung ganon, saan itatapon ang latak? Saan tatapon yung waste? Ano yan? Yan ba ay gagawa po ng mga computer chips ba na saan manggagaling yung mga materyales? Saan ipoproseso? Yung ganon pong detalye, ang sabi po nila, una, kailangan malaman kaagad kasi po yung pangangailangan sa Environmental Compliance Certificate na it's a must, no? Sa lahat na sumunod. Ganun pong usapin, ito ho ba'y talakay na po ninyo, hindi pa? Hindi pa sa ngayon, although nagbigay sila mga estimates, yung mga critical minerals, of course, magtatayo sila ng processing plants mismo doon sa Clark City na kung saan isa tayo yung Pac Silica. Meron daw sila kasama sa plano nila kung paano nila i-handle pag-process nito mga critical minerals, paano nila i-dispose of yung mga waste materials, etc. Of course, kasama na rin yung mga basura na manggagaling sa facilities na yan. So, yan ay nakaplano natin in case na halimbawa matuloy at magkaroon ng pirmahan. Sa ngayon, hindi pa talaga malaliman na pag-uusapan yan and they still have to express. As a matter of fact, nung last na pumunta, magkakaiba-ibang figures ng BCDI, DOI versus NCIP figures at saka itong mga rights group. Sinasabi halimbawa, 300 ang maapektuhan na mga farmers. Tapos sabi naman ng mga rights group, hindi. 2,000 something. Tapos sabi naman ang maapektuhan na IP ng BCDA, 14 household na lang daw. Sabi naman NCIP hindi. 75 pa na household maapektuhan. So sabi ko, teka muna, mag-usap-usap muna kayo. Hanggat hindi kayo mag-usap, pagbalik na sa next hearing, dapat nagbigay na kayo sa amin ng report na kayo nakapag-usap na sa mga taga-NCIP, nakapag-usap na kayo dito sa mga rights group para tingnan natin kung sino tamang numero. At saka, very especially important, nakapag-usap na kayo sa mga taga-LGU. Kasama rin sa mga mayor, mga barangay chairman because mas nakakaalam because nasa ground sila eh. Oh, yes sir, yes sir. In the first place, ano ang business model nito? Na-present nila ito and can we demand honesty on the business model? Meaning, talaga bang foreign investor ito o ito po ay mga dayuhan lamang na mangungutang sa mga banking institutions including DBP and Land Bank na lalabas na ang mamumuhunan dito ay Philippine banking institutions na kapag nagkaroon ng problema, they can always leave at yung mga bangko ang mamumroblema sa bayad. Napakaganda yung punto mo niyan, Ted. Yes, yan ay naitanong namin, lumilitaw, base sa amin na pagtatanong-tanong sa Senado nung last hearing, ay yan ay foreign investment. Walang pera mula sa ating banking system ang lalabas. So yan will be a US-led investment at kung later on, dun sa 24 signatories na countries na gusto mag-invest, hindi naman, dali nila sa nilang pera, pero walang pera na manggagaling sa atin, walang perang lalabas mula sa atin. Oh, yan sir. Sana nga po, masiguro natin yan kasi mahirap na baka eventually ang magpopondo pala dito ang ating mga bangko na kapag nagka-problema, aalis sila, yung bangko, wala ka nang sisingilin kasi wala ka namang habol kung yan ay aabandonahin na proyekto, yung lupa sa Clark, yung building, anong gagawin mo doon? Hindi ba? Ganun po yun eh. Tumakas sila tapos tayo nakanganga. Yes sir. Opo, diba? opo. Tayong nawalan. Hindi naman mangyari yun. Of course, before nga talagang magkaroon ng final na pirmahan dyan sa Pac Silica na yan, sisiguraduhin namin na ilatag na lahat yung plano at tulad sinabi mo, hindi lang drawing at magkaroon sila ng malawakang information dissemination campaign at this time around mailagay ng mga tamang figures para maging maliwanag sa taong bayan kung ano ba talaga itong Pac Silica at ano ba talaga ang pakinabang ng taong bayan tungkol dito. Thank you. Sige, pahabol lang po kay Chacha daw. Yes po. Pero Senator, mangyari po kaya yan na mabubusisi natin yung about sa framework ng Pac Silica? Dahil ang balita po talaga ang signing by November na daw. Paano po kaya yon? Yes. Kaya nga, sunod-sunod na hearing. Ako may hearing ako sa environment si Senator Riza Ontiveros. Meron din atang hearing doon sa
kanyang committee sa business. So, sunod-sunod yan, marathon hearings in the next weeks, in the next coming weeks, para maipaliwanag talagang kung ano yung itong Pax-Silica. And like I said, nung last hearing po, nung Friday, dininang ko talaga itong mga taga-BCDA at saka taga-BUI. Sabi ko, gusto ko, after this hearing, mag-usap na kayo ng mga taga-NCIP, yung mga rights group, yung mga taga-LGU at mga stakeholders para maging maayos yung mga numero na mga binibigyan nyo sa amin ngayon. Kasi so far, magkakaibang numero nyo sa mga numero ng mga ibang stakeholders. Opo. Sige po. So, sir, it's a busy sa Senate ngayon sa mga panahong ito. Good luck po sa inyo at kami po yung muling tatawag para po sa ating paliwanagan. Opo. Salamat po, Ted. Salamat po, Ma'am DJ. Chacha. Thank you. Opo. Thank you. Ang Committee on Environment and Migrant Workers Affairs in the Senate, Senator Raffy Idol Tulfo. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.